Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Pastora Aida Tanab ng CRC Maine. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagbubulayan sa Joshua 22 verses 21 to 23. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na samahan niyo kami sa aming pagbubulay at nawa po ikaw ang mabigyan namin ng kapurihan at ang mensaheng ito ay mag-iwan sa amin ng impact at kami ay makasunod ayon sa iyong kautusan. Marami pong salamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ngayong umaga, The Eastern Tribes Respond. Sa Tagalog po, ang tugon ng mga lipi sa silangan. At basahin po ito natin sa Tagalog, sa Pinoy version po. Sabi po rito, sumagot ang mga tribes ni Reuben, Gad at East Manasseh sa mga leaders ng mga angkan ng mga Israelita. Si Lord ang makapangyarihang Diyos. Si Lord ang makapangyarihang Diyos. Alam niya kung bakit namin ito ginawa at dapat nyo ring malaman kung sumuway kami kay Lord, huwag nyo na kaming hayaang mabuhay ngayon. Dahil nagtayo kami ng sarili naming altar para talikuran si Lord at kung ano ang nagawa namin para mag-offer ng handog na susunugin. Offering na butil o peace offering. Parusahan sana kami ni Lord. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon po, tingnan po natin ang background nito. Pagkatapos pong manirahan ng mga lipi ng Ruben, Gad at kalahating lipi ng Manasseh sa silangan ng Ilog Jordan, nagtayo sila ng isang altar. Inakala ng ibang Israelita na ito ay paghihimagsik laban sa Diyos, kaya nagkaroon ng tensyon. Pag-aralan po natin ang bawat talata, yung binasa po natin kanina. Sabi doon sa verse 21, sumagot ang mga lipi ni Ruben, Gad at ng East Manasseh sa mga leaders ng angkan ng Israelita. Bakit po kaya sumagot ang mga lipi ito? Sila ay sumagot upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tinawag nila ang Diyos bilang saksi. Ibig sabihin, wala silang masamang intensyon at hindi sila tumatalikod sa Panginoon. At ipinapakita nito na ang pagiging tapat nila at ang takot nila sa Diyos. Ayon po dun sa verse 22, si Lord ang makapangyarihang Diyos. Alam niya kung bakit nila ginawa ito at dapat nyo ring malaman kung sumuway kami kay Lord. Huwag nyo na kaming hayaang mabuhay ngayon. Binanggit nila ang mga pangalan ng Diyos. Kapangyarihang Diyos, Diyos ng mga Diyos ang Panginoon. Sinasabi nila na kung sila ay naghimagsik, handa silang parusahan ng Diyos. Pinapakita nito na ang kanilang matibay na paninindigan at pananagutan sa harap ng Diyos. At sa verse 23, dahil nagtayo kami ng sariling altar para talikuran si Lord at kung ginawa nga namin ito para mag-offer ng handog na susunugin, offering na butil o peace offering, parusahan sana kami ni Lord. Pinapaliwanag nila na hindi nila tinayo ang altar para sa handog o pagsamba kapalit ng altar ng Panginoon. Kung ginawa man nila iyong para sa maling layunin, hinihiling nilang huwag silang iligtas ng Diyos. Pinapakita nito na ang altar ay hindi para sa pagsuway, kundi may ibang layunin. Ano po ba ang kabuuan ng mensaheng ito? Mahalaga ang malinaw na komunikasyon upang maiwasan ang alitan. Pangalawa, ang tunay na pagsamba ay dapat ayon sa utos ng Diyos. Pangatlo, ang Diyos ay nakakaalam ng tunay na motibo ng puso. Anong aral po ang mapupulit natin dito? Una, magpaliwanag na may pagpapakumbaba. Pangalawa, magtiwala sa Diyos ang maghahayag ng katotohanan. At ang pangatlo po, manatiling tapat kahit hindi agad nauunawaan. At tayo po ay kailangan na magsuri. At tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat po
Ikaw ang nakakakita ng aming mga puso at nakakaalam ng tunay na motibo ano man ang aming ginagawa. Kung may mga pagkakataon kami po ay hindi nauunawaan o nahuhusgahan ng iba, tulungan mo kaming manatiling tapat at mapagpakumbaba sa iyo. Kung may anumang gawain o desisyon sa aming buhay na hindi kalugod-lugod sa iyo, ituwid mo kami. Ngunit kung kami ay naglalakad sa iyong kalooban, ikaw nawa ang maging saksi at maging tagapagtanggol namin. Turuan mo kaming mamuhay ng may takot sa iyo na ang bawat ginagawa ay para sa iyong karangalan at hindi para sa aming sarili. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at tapat sa iyo. Kami ay lubos na nagtitiwala. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan nyo rin pong i-share ang video na ito upang kayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Gandang umaga po. Praise God. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Amen.